Isa ka ba sa masugid na tagapakinig ng Sindak? Anong Sindak short story ang binabalik-balikan mo sa ating channel? Pakinggan sa ating playlist dito sa Sindak Short Stories Radio. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nathan. Taong 2021 ang madiscover ko po ang inyong channel, kung kaya't simula po noon ay nakikinig na rin po ako sa lahat ng inyong channel at sa inyong mga kwento. March 28 po nang maganap ito. Nasa kwarto kaming dalawa ng aking mama upang kami ay makapagpahinga at makatulog na. Hanggang sa sumapit nga po ang mag-aalas 2 ng madaling araw ay hindi pa rin ako nakakatulog, pero pabaling-baling lamang ako at hanggang sa makuha ko nga po ang right position ko sa aking pagtulog. Wala pa nga pong ilang minuto iyon nang maramdaman kong parang may humawak sa aking tiyan. Yung bang parang may yumakap sa akin mula sa aking likuran na siya naman pong agad na ipinagtaka ko sapagkat napaka-imposible kung si mama iyon. Kaharap ko siya at tulog na tulog pa. Ramdam na ramdam ko pa nga po yung paghimas niya ng dahan-dahan sa aking tiyan hanggang sa parang unti-unti na niyang dinidiinan yung kanyang pagkakahawak. Medyo kinabahan na ako doon, lalo at nang mas humigpit ang kanyang pagkakadiin sa aking tiyan at sa pagkakataong iyon ay meron na siyang ibinubulong sa gawin ng tenga ko pero hindi ko maintindihan. Nakatitiyak ako na ibang lengguwahe ito at sa mabagal na pagkakasalita niya ito ginagawa. Hindi na ako nakagalaw at pinipilit ko talagang abutin si mama o kahit man lang kurutin siya, subalit hindi ko nagawa. Gayon din ang sanay pagsigaw. Habang nangyayari yon sa akin ay pumikit na lamang talaga ako sapagkat nasa isip ko ay isang nakakatakot na nilalang ang nasa aking tabi. Hanggang sa nakatulugan ko na lamang ang aking takot na iyon. Nung nagising ulit ako with the same position, dito nga'y malaya na ako nakakagalaw kung kaya't sinimulan kong magdasal. Matagal na rin po kami doon sa bahay na iyon, Sir Red. May kalakihan din po kasi ito at parang mansyon ng estilo ng loob sapagkat ito ang kagustuhan at mula sa ideya ng engineer kong lolo. 2017 nang lumipat kami dito, subalit nakatitiyak ako na wala po kaming naramdamang ganito. Subalit nang nasa 14 na taong gulang na ako, dito na nga po ako nakaramdam ng mga tulad ng naikwento ko. Nang malaman po ito ng iba ko pang mga tiyahin, nadagdagan ang kwentong kababalaghan patungkol sa bahay. Ayon kay tita na madalas pong nakakaramdam ng mga kakaiba sa naturang bahay, meron din daw siyang same encounter na katulad sa akin. Wala pa daw ako noon. Ayon sa kanyang kwento, natutulog daw siyang mag-isa sa kwarto nang bigla na lamang siyang magising. Pero hindi na siya nakagalaw pagkatapos nun. Doon nga'y nakita daw po niya mula sa liwanag na nanggagaling sa labas na meron pong naglalakad na paang mabalbon sa loob ng kanyang kwarto. Nagsalita pa nga daw po ito ng "Yaw na ako", na ang ibig sabihin sa Tagalog ay nandito na ako. Bicolano po kasi kami. Nang makagalaw po siya ay agad siyang tumakbo sa kwarto ng mga magulang niya at doon niya na-realize na kakaibang nilalang ang may mabalbong paa na yun. Meron din po siyang karanasan nang minsang humihingi lamang siya ng toothpaste sa kanyang mga magulang sa second floor. Nang pababa na daw po siya ay nakita daw po niya ang isang kalbong batang nakaupo sa aming sala at hindi daw po ito gumagalaw doon. Imbes na matakot ay hindi na lamang daw niya ito pinansin at nilagpasan na lamang niya. Nawala na nga lang po ang mga abilidad na ito ni tita nang siya ay manganak at nagkaroon na ng sariling pamilya.
Dahil po sa mga kwentong katatakutan ninyo sa True Subscribers Horror Stories sa Ilakbot, bigla ko pong naaalala yung isa sa mga katatakutang karanasan ko rin, Sir Red. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sarah. Ito po ay nangyari noong ako po ay sales lady pa lamang sa isang malaking mall sa Ortigas. Midnight sale po kasi yun, kaya halos 1 AM na nang makauwi kami ng mga kasama ko. Nakaugalian na rin po kasi namin na umakyat malapit sa sinihan doon at doon po kami mag-e-elevator para diretso po kami ng food court. Napansin ko na lamang na may kasabayan din kaming lalaki. So balit 3 po kaming naroroon sa loob ng elevator at nang sumarado ito ay nagtitinginan pa lamang kami ng aking kasama sapagkat parang nawiwirduhan kami dahil hindi man lang siya gumalaw simula nang siya ay sumakay sa elevator. Hanggang sa napansin po namin na dumire-diretso po yung elevator doon sa pinakamadilim pang parking lot sa naturang mall. Super dilim po nung time na iyon at dun po kami nang hilakbot sa aming natuklasan sapagkat yung nakasabayan po naming lalaki ay hindi pala tao. Pagkaharap po namin kasi muli sa lalaking iyon matapos niyang bumaba sa naturang floor ay nawala po siya bigla-bigla. Nahintakutan po kaming dalawa na magkasama at halos mawala po talaga ang antok ko dahil sa sobrang sindak. Hanggang ngayon nga po ay daladala ko pa rin ang alaala na iyon na parang kahapon lamang nangyari kahit 18 years ago na po nang maganap ito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jack. Marami po akong nais ikuwento sa inyo subalit ito po muna ang aking ibabahagi. Nangyari ito nung grade 3 pa lamang ako at tandang-tanda ko pa ang bawat eksena. Pasado 12:00 na iyon ng hating gabi at tulog na po kami ng kuya at ng mga pinsan ko nang dumating sina mama, tito at ang bunso kong kapatid galing sa pasyalan. Nagising po kaming lahat sapagkat nagsisisigaw na lamang po si mama sa aming pinto kasabay po ng naamoy naming sobrang lansa na kung ano. Ito po ay nagmumula sa kusina. Nang pumunta nga po kami doon, gayon na lamang ang aming takot sapagkat sobrang daming dugo ang nagkalat doon. May ilang bahagi pa nga po na parang nagbubuo-buo pa. Dali-dali po kami na tumakbo papaitaas dahil nga naman sa sobrang takot. Pinaghahanap pa nga po ni na mama at ni tito kung sino ang may kagagawan noon at maging sila ay wala pong napala. Sa bandang huli, napilitan po kaming tumulong na ayusin at linisin ang mga nagkalat na dugo doon kahit na napaka-misteryoso ng madaling araw na yon. Nasundan pa po ito 2 araw makalipas ang unang pagpapakita ng mga kalat-kalat na dugo sa aming kusina. Palabas na sana ako ng aking kwarto at akmang isasara na ang pinto nang dito nga'y napansin ko mula sa likod na parang meron po doon na nakahugis letrang M. Ikinagulat ko po ito dahil bukod sa medyo may kalakihan ay parang kalalagay lamang po yung iginuhit na letrang M. Hindi pa kasi uso yung cellphone camera noon kaya't wala po akong maibigay na pruweba. Nasundan po ito ulit kinabukasan ng pagpasok po ni kuya sa CR. Habang jumijingle nga po siya, doon nga po niya napansin ang letrang I na nakasulat po sa sahig. Tulad din ng nakita ko sa likuran ng pinto, ito ay isinulat gamit ang dugo. Napasigaw na lamang po siya at nang dumako ang tingin niya malapit sa lababo, doon din ay meron siyang nakitang letrang M habang tumatagas pa ng paunti-unti ang pulang likido sa mga details naming dingding.
sinabi namin agad kina mama ang nangyayari. Dali-dali po niyang tinawagan ng isang pari upang magpa-schedule kinabukasan ng simpleng house blessing. Kinabukasan, naaabutan pa nga po ni Father yung mga dugo sa dingding ng CR at maging siya ay takot na takot. Nag-lead na lamang po siya ng isang panalangin at habang ginagawa nga ni Father yun ay kinakabahan ako habang tinitignan ang tila pumapatak talagang mga dugo doon. Ngunit matapos nga po ang house blessing namin, hindi na muli silang nagparamdam. Ironically speaking, kung kailan hindi na po nagpaparamdam ang mga kung sino mang elemento na gumagawa nun, ay mas pinili na lamang po ni na mama na wag na ring magtagal sa inuupahang bahay namin na iyon sa Cavite. Andun pa rin kasi yung trauma at takot na kanyang nararamdaman na baka daw babalik muli ang mga naturang nilalang na gumagawa ng pagkakalat ng dugo sa loob ng aming bahay. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Magandang gabi po Sir Red, isa po ako sa mga nagbahagi na ng kwento sa Hilakbot noong mga nakaraang buwan at sa pagkakataong ito, mga short and creepy experiences naman po ang aking ibabahagi. Ito po ay bilang tugon doon sa ilang mga kwento ninyo na perfect naman po at may relationship dito sa ilan ko pang karanasan. In particular, doon po sa Dubai Horror Stories, napakinggan ko po ito or doon sa Dubai Encounters. Nag-stay ako sa isang apartment noon sa Dubai noong doon pa po ako nag-work. 4 kami sa kwarto at all girls po doon at may tig-2 room. Mura po kasi yung upa at maayos naman yung location kahit luma na yung building. Ang dilim nga po ng hallway at nakakatakot talaga na magdaan ng mag-isa doon dahil kahit umaga po ay madilim. Noong ako ay nag-work pa, split shift po ako. 7 a.m. to 1 p.m. at 3 p.m. to 7:30 p.m. naman kapag hapon at gabi. So umuwi po ako sa flat at mag-isa lamang po ako doon dahil magkakasama sa opisina yung mga kasama ko at straight yung shift nila. And there's this one time, yung katabing apartment namin, parang meron pong nakatira doon na babaeng Chinese. Medyo creepy po yung vibe niya para sa akin. Nang mag-CR po ako ng isang hapon at nadidinig ko na nagkakaraoke sila, natawa na lamang ako sa aking isipan sapagkat nasasagwaan ako sa kanilang boses. Alam niyo na po siguro kung ano yung meaning ko dahil kahit man siguro kayo, mapakinggan niyo kung paano sila magsalita at sa liit ng kanilang boses ay minsan matatawa ka talaga. Hindi na lang po ako nagpahalata at hindi na lang ako nagsalita. Hanggang sa nung naglakad na ako pabalik sa hallway galing sa CR, kinatok ako nung babae at naghahamon siya. Ayon sa kanya, bakit ko daw siya pinagtatawanan, lalo yung pagkanta niya. Siyempre creep out ako doon kasi nasa isip ko lang naman ako natawa. And isa pa, habang nagsasalita po siya at nakatitig ako sa kanyang bibig, para pong nag-e-echo yung kanyang boses at parang nanggagaling talaga sa lupa. Medyo natakot po talaga ako doon, Sir Red, at dahil doon, iniwasan ko siya. Meron pa pong ilang mga makapanindig balahibo na mga karanasan ko sa naturang apartment. Doon nga po napatunayan ko na hindi para sa akin ang lugar na iyon dahil napaka-depressing po nung place. Parang punong-puno po siya ng negative energy. Yung bang tipong punong-puno siya ng puot o galit. May kalungkutan dahil sa mga namatay na maaaring hindi pa rin kasi nila panahon. Madalas nga din po na nangyari pagkatapos ng ilang buwan ng pag-stay ko doon ay yung nasisiraan na kami ng mga electric gadgets,
Madalas na kaming pinag-aaway din ng mga kasamahan ko sa apartment at hindi ko pa rin po masolve yung mystery kung bakit sa tuwing naglalaba at nagsasampay ng damit, pagkukunin na namin ay naghahalo-halo na ito sa sampayan. Yun ang isa sa mga nagpatindi ng away at walls sa amin ng aking ka-flatmate. Dahil doon, lumipat na rin ako ng ibang apartment. Ang susunod ko naman pong kwento ay in relation sa Batanes encounters ninyo. Wala po akong masamang tinapay sa mga mababanggit o kaya masasabi nating grupo ng tao na nakatira doon, pero nais ko lamang pong ibahagi ang sarili kong karanasan nang minsan po akong magkaroon ng isang ka-roommate sa isang universidad sa Maynila. Yung roommate ko po na iyon ay galing po ng Batanes at sobrang weirdo po niya pag titignan at oobserbahan mo. Tandang-tanda ko nga po nang minsan kaming mag-evening walks sa paligid po ng oval ng UP Diliman, nakikita ko po kung paano po siya mag-flirt sa mga nakakasalubong lamang naming mga lalaki. Minsan pa nga po, tatahimik siya at ilang segundo matapos nun ay tatawa siya ng napakalakas kahit malungkot yung pinag-uusapan namin. Minsan pa nga po, Sir Red, natipuhan niya yung headband ko at hinihingi niya. Sa kolokyal na pananalita, ina-arbor. Dahil po may kahirapan pa po ako noon at nag-i-struggle talaga ako bilang isang estudyante. Ipinagdamot ko po sa kanya ito at hindi ko talaga binigay. A few days later, hindi ko na po mahagilap yung headband ko na iyon. So inisip ko na lang na baka na misplace ko lang. Yung isa naming roommate naman ay nanghiram ng planggana at nung nakita daw po niya yung Batanes girl na iyon, andoon pala sa ilalim ng kama daw niya yung headband ko na nung nakarang araw ay hinihingi niya at nito lang ay hinahanap ko na. Hindi naman daw niya ito ginagamit. Andun lang daw yung headband. Hindi naman ako nag-isip ng masama against sa kanya. Ang inisip ko lang ay baka talagang natipuhan niya, hiniram, or nalaglag lamang niya doon at napunta sa wash basin kahit na may takip yun. So dinedma ko na lang at pinalagpas and I acted na nothing happened. A few days later, habang nasa kalagitnaan po ng klase ko at nag-aaral sa room mag-isa, dumating po yung roommate kong iyon sa room. Pasilip-silip lamang siya sa pinto bago siya pumasok. Sanay naman na kasi ako sa kawirduhan niya, Sir Red, so hindi ako nag-pay attention sa kanya. Binuksan niya yung kandado ng locker niya, which is next to my cabinet, at meron po siyang hinalughog doon na bote at bigla na lang siyang bumulong ng bumulong. Nagka-cram pa ako sa math class ko noon kaya talaga hindi ko siya binuhusan ng pansin. Hanggang sa umalis na lamang po siya sa room matapos po niyang ilak yung kanyang cabinet at nagdabog pa nga siya nung umalis. Later that evening, nung apat na kami at kumpleto sa kwarto, wala pong ano-ano, Sir Red. Bigla ba naman siyang nagsisisigaw sa loob ng aming kwarto at dinuduro-duro kami isa-isa dahil pinagbibintangan niya kami. Nawawala daw yung pera niya na kanyang inipon sa isang malaking bote at ito daw ay nasa loob ng kanyang cabinet. Siyempre, wala po kaming kaalam-alam tungkol sa nangyaring iyon dahil isa pa, hindi naman totoo ang kanyang ipinaparatang. Ako pa nga yung talagang idinuro at ipinpoint niya dahil ako daw yung katabi na cabinet kaya maaaring ako daw yung kumuha nung kanyang mga pera na nasa bote. And given the fact na kani-kanina lamang ay kitang-kita ko na kinuha niya iyon. Hindi na lamang po talaga ako nagsalita sa kawirduhan niya
at dinedma ko na lamang po siya ng pilit. This happened years and years ago. Naalala ko lamang nung nagkaroon kayo ng Batanes encounters. Though hindi naman po siya related sa mga aswang or multo, pero sa pagkakataong iyon na nawirduhan ako sa pagkatao niya. Kinikilabutan talaga ako. Hindi mo rin kasi alam na baka kung ano na ang tumatakbo sa isip ng mga ganong klase mga tao at bigla ka na lamang ginawa ng masama pagtalikod mo. Yun tuloy yung nai-instill sa akin na image ng mga tiga roon sa lugar na yon. And I'm very sorry kung medyo na-stereotype ko sila. Lalong-lalo na kapag naaalala ko talaga yung kawirduhan nung roommate kong iyon. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Magandang gabi po sa lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa aking palayaw bilang Ceci. Ako po ay inyong tigapakinig mula po dito sa Southern Leyte. Ang kwentong aking ibabahagi ay base po sa aking karanasan. Ito po yung pinakauna and yet hindi ko malilimutang paranormal na karanasan nung ako ay high school pa lamang. Nagkataon po na sabay-sabay na nag-birthday ang mother ko, ang best friend at yung isang kaibigan ko, kung kaya't nagtungo po kami sa beach. Wala po naman talaga sa plano yung pagpunta namin doon dahil the more nga na pinag-uusapan o pinaplano beforehand ay hindi po natutuloy. Kaya ito po ay agad-agad na aming ginawa at tinungo para ma-celebrate ang birthday nilang tatlo. Nag-lunch muna kami at nag-swimming pagkatapos. Nang medyo papadilim at nagsasawa na rin kami sa pagsiswimming, nag-decide ako na umahon na. Iiwanan ko na po sana yung dalawa ko pang kasama, which is yung aking best friend at yung isa ko pang kaibigan, nang bigla akong mapatigil. May narinig po kasi ako na bumulong. Malinaw po sa aking tenga ang kanyang sinabi na kumuha daw ako ng bato sa ilalim ng dagat bago ako umahon. Hindi ko rin po maipaliwanag, Sir Red, kung anong klaseng inkantasyon ang meron nun dahil talagang parang sumunod ako at sumisid ako pabalik sa dagat. Dahil na rin sa mga nagalaw kong lupa sa ilalim nito, pagsisid ko ay wala po talaga akong maaninagan. Pero meron po akong nahawakan doon. Hindi ko rin po maipaliwanag yung part na ito, pero talagang meron po akong nahawakan na animoy bato at nabigla po ako dito pag-ahon ko. Isa po siyang itlog na maliit. Dahil sa medyo na-amaze ako, agad-agad ay tumakbo ako patungo sa dalampasigan kung saan naroroon naghihintay si nanay. Ang sabi ko, "Nay, nakakuha ko ng itlog oh." At ang sabi niya sa akin ay kumuha daw ako ng baso at lagyan ko daw ito ng tubig dagat at ng buhangin at iuuwi na daw namin ito. Si nanay kasi ay yung tipo ng mga tao na kapag may mga nakikita o mga na-encounter na mga ganitong klaseng mga bato o kahit anumang something unusual, para sa kanya ay swerte daw ito. Sabi naman din ng kaibigan ko, iibalik ko na lamang daw dahil baka mamaya ay itlog daw ito ng pawikan. Mariin namang sabi ng isa kong tropa, imposible daw na sa pawikan iyon sapagkat sa kanyang pagkakaalam ay ibinabaon ng mga pawikan ng kanilang itlog sa mga tuyong buhangin. Natapos ang usapin namin na iyon at umuwi na rin kami, dala-dala yung itlog na iyon. Dumaan muna din kami sa bahay ng lola ko dahil dinala din namin doon yung mga natitirang pagkain at doon na rin kami nag-dinner. Bago kami kumain, inutusan muna kami ni nanay na bumalik muna sa apartment namin sapagkat naaalala niya yung natitirang pansit na naroroon. Kunin na daw namin at baka mamayang gabi ay masira na daw ito.
Hindi naman po kalayuan yung bahay ni na Lola doon sa tinitirhan naming apartment. Kung kaya't nagpasama na rin ako sa kaibigan at best friend ko sapagkat wala ding maghahawak ng pagkain. Magmomotor din po kasi kami. Nang makarating na nga kami sa apartment at matapos kong i-transfer yung natitirang pansit sa Tupperware na kulay dilaw, bigla po kaming may narinig na parang sumuntok sa dingding ng apartment namin. Maniwala man po kayo sa hindi, yung minsang pagsuntok na iyon na narinig namin ay tila yumanig sa buong floor na kinaroroonan namin. Nagtinginan po kami ng best friend at ng kaibigan ko at animoy nagtatanong nga kami sa bawat isa. Hanggang sa nagtanong ang aking best friend na, "Sis, may bahay ba dyan sa likod?" Hindi ko po nasagot kaagad yung tanong niyang iyon. Natatakot po kasi talaga ako. Nung time din na yun ko naramdaman yung malakas na pagsuntok na yun. Grabe talaga yung kabog ng dibdib ko nung time na iyon, Sir Red. Hanggang sa walang ano-ano, nakakita po ako ng malaking nilalang na naroroon sa bintana. Hindi ko po sigurado, Sir Red, kung kapre bang matatawag iyon, pero kung pagbabasehan ko yung mga kwento-kwentong nadidinig ko at sa pagsasalarawan kaugnay nitong nilalang na ito, malaking nilalang ito na may dalang sigarilyo at tumatapak pa sa mga sanga ng punong kahoy. Ang ginawa ko na lang ay kinuha ko kaagad yung susi at yung transfer kong pansit sa Tupperware, sabay takbo naming lahat papaalis sa bahay. Nanginginig talaga ako noon habang nagdadrive pabalik sa bahay nila Lola at nasa daan na nga kami nang sinagot ko yung tanong ng isa sa aking kaibigan. Una sa lahat, yung apartment ay hanggang second floor lang. Wala din kaming katabi. Wala din namang bahay dun sa likod kaya imposibleng may susuntok ng ganun. Puro kahoy na rin kasi lahat na nandoon eh. Sa sobrang takot naming tatlo, naikwento ko ito kay nanay. Maging si nanay nga po'y nang hilakbot sa kanyang nalaman, kung kaya't napagdesisyonan namin na makitulog na muna sa bahay nila Lola. Kinabukasan, nagtungo kami sa kilalang albularyo doon sa amin. Kilala ko na din po siya since nung pagkabata ko sapagkat lagi po kami pumupunta doon. Naaalala ko lang yung pinakahuli na nagtungo kami ay nag-alay kami ng manok upang nang sa ganun ay mawala daw ang malas sa aming pamilya. So nagkwento na po ako sa albularyo patungkol sa nangyari sa amin kahapon. Hanggang sa, "Sis, may kinuha ba kayo sa dagat?" Tila natameme ako sa tinanong na iyon ng albularyo. Partida kasi yun, Sir Red. Ang kwento ko lang ay yung nakita kong kapre sa bahay. Wala pa po akong binabanggit na kahit na ano patungkol sa pinuntahan naming dagat kahapon at sa napulot kong itlog. Nakakunot tuloy ang noo ko habang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Wala pang ilang segundo, "Kung may kinuha ka sa dagat, yung sinasabi mong itlog, hindi siya ordinaryong itlog. Wala itong laman. Sinadya talaga itong ibigay sa iyo dahil may nagkagusto sa iyong engkanto sa dagat. Ngayon binigyan ka niya ng offer pabalik. Kung itatago mo yung itlog, ibig sabihin umapayag ka na kukunin ka niya. Kung hindi naman, dapat ibalik mo yung bagay na iyon kung saan mo siya nakuha." Napatingin ako bigla kay nanay. Tinanong ko kung siya ba ang nagkwento sa albularyo dahil nung mga sandaling iyon ay talagang nangingilabot ako sa mga nadinig ko. Hanggang sa, "At
Tsaka di ba may kwento ka rin tungkol sa kapre? Dahil yan sa nunal mo. Naa-attract ang mga kapre sa mga taong may nunal, lalo na kapag naririyan sa mata. Wala akong naisagot sa mga nalaman kong iyon. Pamumutol ni nanay. Oy, anak, wala pa akong kinikwento kahit na ano ha. Ngayon lang ulit ako bumalik dito sa albularyo. At tumango na lamang ako. Ilang saglit pa. Sa tingin niyo po, bakit po ako nakakakita ng mga ganun? Sagot naman niya sa akin. Half open kasi ang third eye mo, iha. Dahil half open ito, hindi ka pa totally nakakakita ng lahat ng elemento. Puwera na lang kung gusto mong buksan pa natin ito lalo. Otomatiko po akong sumagot ng, ay, hindi na po. Wag po. At hinawakan ako ng albularyo sabay sabing, pero iha, kailangan mo pa ring mag-ingat. Wag na wag kang pupunta sa mga bundok ng mag-isa. Gayun din kapag maliligo ka ulit sa dagat o kahit saan mang alam mong delikadong lugar. Wag na wag kang mag-iisa. Dapat may kasama ka. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin. Makalipas iyon ay ibinaling ng albularyo ang kanyang tingin sa aking nanay. Sabay sabing, "Tsaka Emmy, pag ibabalik na ni Ses yung itlog sa dagat, kailangan magkasama kayo o magpasama pa kayo sa kahit na sino. Kailangan hawakan niyo siya ng mahigpit dahil hindi natin alam kung papayag ba talaga yung engkanto na hindi sasama si Ses. Kailangan mag-ingat din kayo. Mahirap na." Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Magandang araw po sa lahat. Ako po si JP at isa sa mga matagal na pong listeners ng inyong channel. Naging habit ko na po ang makinig ng inyong mga horror stories kahit po habang nag-aayos ako ng aking bisikleta. Ang aking ibabahaging kwentong ito ay siyang hindi ko po talaga malilimutan nang minsang mag-long ride nako sa dako ng Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Mula Quezon City po ay nagbike ako patungo ng San Miguel paikot hanggang sa makarating ng San Rafael para loop yung gagawin ko. Medyo late na nga din po ako nakaalis ng bahay kaya nang makarating po ako sa sitio ng San Ildefonso na medyo may kagubatan na rin po. Sa gawin na rin yata ito ng San Rafael ay papalubog na po ang araw and to be exact, 5:45 po ito ng hapon. Medyo nagkandaligaw-ligaw din po kasi ako sa kahabaan ng Plaridel Bypass Road. Hinapon na po ako kung kaya't napagdesisyonan ko na huminto na lamang muna sa isang nadaanang maliit na tindahan upang makapagpahinga ng kaunting minuto at makapagpa-refill din ng tubig. Habang nagpapahinga ako, napatanong sa akin ng tindera kung saan daw ba ako galing at saan ako patungo. Sinabi ko naman ay galing ako ng Maynila. Walang ano-ano ay tila nagbabala siya sa akin at sinabi niyang, "Bilisan mo lang yung pagpapatakbo pagdating dyan sa mahabang stretch ng gubat, lalo kapag papalabas ka na ng San Ildefonso. Sumigaw ka lang dun, sabihin mo makikiraan ka lang. Para hindi ka paglaruan ng mga nakatira sa gubat." Kahit nakangiti pa po yung tindera habang sinasabi iyon, ay nakaramdam po ako ng takot sapagkat mag-isa lamang talaga akong babaybay sa naturang daanan. Nalimutan ko pa na magdala ng ekstrang headlight. So nakaalis po ako sa tindahan bandang 6:00 pasado na iyon kung kaya talagang madilim na ang aking tatahakin. Hanggang sa nakarating na nga po ako doon sa sinasabing gubat. Doon po ako mas lalong kinabahan. Bukod nga sa super rough yung road na aking dinaraanan,
Meron pa pong mga mayayabong at samot-saring halaman at puno ang nasa gilid nito. Wala rin po ako napansing kabahayan sa gilid. So habang tinatahak ko na ang daan, kabado po talaga ako. Napakatahimik hanggang sa may narinig po ako na iyak ng babae. Nung umpisa ko pong marinig ito, Sir Red, ay sadyang mahina lamang at ang layo ng pinanggagalingan. Hindi ko nga din po mawari kung galing ba ito doon sa isang tulay na nadaanan ko, kung kaya't medyo napabilis yung pagpedal ko sa bisikleta. Hanggang sa napapansin ko na kung gaano ko binibilisan ang pagpipedal, mas naririnig ko pa ng papalapit ang iyak na iyon hanggang sa mapagtanto ko na sa likod ito nanggagaling. Natatakot po talaga akong lumingon ng mga sandaling iyon kaya talagang mas pinilit ko na magpedal kahit na medyo mabigat na po ang aking pakiramdam. Nang makatawid nga po ako sa isa pang tulay na palabas na ng Angat Bulacan, dun nga po ay nawala na agad yung naririnig kong iyak. Nalaglag pa nga po yung bote ng tubig ko at na-damage pa yung sidewall ng gulong ng bisikleta ko dahil sa pagpupumilit ko na magpedal ng mabilis sa rough road. Pagdating ko nga po sa gasoline station, na-flat na rin po ang aking gulong kaya doon na po ako nagpalit ng interior. Napansin ko na lang, lalong-lalo na yung bag na nasa likuran ng bike na nakasabit sa carrier. Meron po siyang markang putik. Hindi po siya hugis kamay pero parang may humawak po doon na para bang ang kamay ay maputik. Sa pagtataka ko na lamang, Sir Red, buong maghapon po ay hindi umulan at sadyang tuyo ang kalsada. Gayon na rin yung dinaanan kong rough road kanina sa gubat. Naaalala ko na lamang pong bigla ang sinabi sa akin ng nasa tindahan kanina. Magpasintabi. Nalimutan kong magpasintabi at aminado ako doon kung kaya't maaaring napaglaruan ako sa pagdaan ko sa gubat. Simula po noon ay hindi na po ako bumabiyahe ng mag-isa, lalo na kung may madaraan ng liblib na sityo. Kinikilabutan ka na ba? Mas lalamunin ka ng hilakbot sa tuloy-tuloy na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories Radio. Magandang araw po sa lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa aking AKA Agent Lunatic 24. Ang kwento ko pong ito ay naganap noon sa Baguio City at sa aking palagay ay 2018 or 2019 po ito naganap. Meron po kasi doon na sinalihan kaming competition na may kaugnayan sa Tourism Summit na ginanap po sa Camp John Hay. At since invited din po ang school namin na nakakuha pa po ng gold medal sa Travel and Tours Agency event. So dahil nga nasa Baguio kami, nag-stay po kami sa teacher's camp for 5 days. Dito nga, takaw pansin talaga sa akin yung White House na katabi ng teacher's camp, which is, alam ko naman nakasama sa most haunted place sa Baguio City. Hindi ko na po ito masyadong pinagtuunan ng pansin noon dahil mas gusto ko pa nga pong i-enjoy ang hangin ng Baguio City since first time po naming makarating doon. Hanggang sa nung second day ng pag-stay namin sa teacher's camp, hindi po talaga mawala-wala sa isip ko yung White House na nadadaanan namin. Hindi ko nga din po ma-explain kung bakit parang namamagnet palagi yung atensyon ko sa right side na bintana, partikular po dun sa maliit na balkonahe. Parang ang sama po ng pakiramdam ko doon kapag tumitingin ako na para bang any moment ay meron po akong makikita o lalabas doon. Since lagi nga po naming nadadaanan yung White House na iyon bago kami tuluyang makarating ng teacher's camp, talagang pinipilit ko po ang aking sarili na huwag mag-isip ng kung ano-ano doon.
Naglalakad din po kami palagi doon sa gawin ng White House lalo na kapag maghahanap din kami ng mabibilhan ng pagkain. So nung ikalawang gabi namin doon, napatambay po ako habang nagyoyosi sa labas ng room namin sa teacher's camp, pero naisipan ko po na what if puntahan ko yung harap ng White House na yun. Sobra po kasi talagang taas ng kuryosidad ko pagdating doon sa White House, lalo kapag napapadaan ako doon. Ewan ko nga din po kung ano din pumasok sa isipan ko kung bakit hindi ako nagyaya ng kasama at talagang mas pinili kong mag-isa na magtungo doon. Agad ko nga pong tinitigan yung bintana pagdating ko doon. Hanggang sa parang natrap yung subconscious ko at nagtatalo na sabi wag ko daw titignan, wag ko daw lilingunin o kahit man lang pahagingan sa peripheral vision ko yung bintanang yun. Pero parang nais ko talagang tignan kung ano ang meron. Hanggang sa napansin ko nga na may nag-roving na guard na nagmula sa White House. Nagtambay pa nga ako sa labas ng gate at doon nga ako nagyoyosi. At paunti-unti nga po akong tumititig na sa bintana. So habang nakatitig po ako doon, hindi ko alam kung anong nangyari at kung bakit parang naramdaman ko na lamang na lumulutang ako at hinihila ako papasok ng bintanang yun. Gusto ko man magpumiglas pero wala po akong nagawa dahil parang feeling ko nga po talaga ay nakatali ako at lumulutang sa ere. Para bang may malakas na puwersang humihila sa akin at humihigop papaloob doon sa bintana. At nang magbukas nga ito, otomatiko ko pong nakita ang matandang babae at matandang lalaki na nasa likuran ng bintanang iyon at nakaupo pa sila sa rocking chair. Parang inaabangan talaga nila ang pagpasok ko sa bintana. Nagulat na lamang ako na bigla akong tapik-tapikin at tila ginigising ni Manong Guard. Nagbalik po ako sa ulirat. Yung lumulutang ako at hinihila o hinihigop sa bintana ay nasa isipan ko lang pala lahat. Imahinasyon. Pero sa sobrang hilakbot ko po, dahil parang totoo yun nangyari, idagdag pa yung sobrang ginaw sa Baguio nung time na iyon, hindi naman mapigilan na magbutil-butil ang pawis ko sa noo at sa leeg. Nanginginig talaga ang kalamnan ko ng sobra. Agad po akong binigyan ni Manong Guard ng tubig at sabay sabing, "Okay ka lang? Ba't nakatayo ka lang dyan habang nakabuka ang bibig mo?" At hindi ko na lang po sinabi kay Manong Guard kung ano nga ba ang nangyari sa akin at pinasinungalingan ko na lang na na-amaze lang kasi ako dyan sa istruktura ng bahay. Ang ganda no? At natawa sabay pailing-iling ni Manong Guard. Mabilis din akong umalis sa lugar na iyon. Sa mukha ni Manong Guard sa muli kong paglingon ay parang nag-aalala siya. Hindi ko na lang din po ito sinabi sa mga kasamahan ko na naiwan sa teacher's camp upang hindi ko rin masira o ma-spoil yung kanilang first time na pagtapak sa Baguio. Pero dahil nadadaanan namin sa natitirang araw namin sa Baguio yung White House na iyon, pinipilit ko na lamang na pumikit at kumanta ng I Will Survive sa aking isipan para kahit papaano ay mapatawa ko at malimutan yung nangyari sa akin nung isang araw. Pero hindi pa rin talaga maiwasan na ako'y kilabutan dahil sa parang tunay na imahinasyon na nangyari sa akin. Magandang araw po sa lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ben. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa aking OJT experience sa isang hotel sa Santa Rosa, Laguna. Ito po ay papunta sa Nuvali. Ako po ay na-assign sa kitchen. Madami nga po talaga akong natutunan sa mga chef ng naturang hotel. Sa paglipas nga po ng mga araw, unti-unti na rin akong natututo, lalong-lalo na sa kung anong ginagawa kapag umaga yung shift mo. Siyempre nandyan yung maggagayat ka ng mga prutas, itlog, fried rice at iba pa.
Ako po yung palagi nag-prepare ng mga fruits para sa aming guest. November 1 po iyon. Hindi ako umuwi sa amin kahit araw na mga patay. Nasa isipan ko po kasi na parang sayang ang pamasahe ko at sayang din yung oras na kung iuuwi ko lamang at wala din naman akong gagawin sa bahay, dapat i-OJT ko na lang. So yun na nga po ang nangyari. Tanging ako ang nag-duty bilang OJT at kasama ko yung chef ng hotel. Bali 2 lamang po kami nung time na iyon. Dito na po nangyari yung hindi ko malilimutang karanasan. Tuloy lamang po sa pagluluto si chef ng mga oras na iyon sapagkat may mga customers din. Okay naman po siya, pero nang bigla pong malaglag sa sahig yung hiniwa kong isang pirasong pakwan, agad ko po itong kinuha, subalit pagtingin ko, 3 paa ang nakita ko. Paa ko tapos paa ng bata na sa wari ko ay 7 years old pa lamang. Gayon na lamang talaga ang sindak ko ng sandaling iyon kung kaya't iginala kong muli ang aking paningin sa buong kusina, pero kaming 2 lamang talaga ni chef ang naroroon. Kabado man pero pinipilit ko na magpatay mali siya dahil ayokong gumawa ng issue kaugnay ng hotel at nag-OJT pa lamang ako noong oras na iyon. Baka yun pa ang maging sanhi para maging void ang aking oras ng OJT. Makalipas lamang ang ilang minuto, dito nga't may naririnig akong kumakatok sa back door ng kitchen. Ang sabi ko kay chef, ako na ang magbubukas. Ako rin kasi yung malapit sa pinto. Katok lamang iyon ng katok, subalit pagbukas ko, doon na naman ako biglang natakot dahil wala pong tao sa labas. Tumindig lahat ng mga balbon ko sa katawan at dali-dali na po akong tumakbo malapit kay chef. Ang sabi niya, sino yung kumakatok doon? Subalit nanginginig ako sa pagsabing, "Chef, wala pong tao eh." Doon ko na napag-alaman ang kwento tungkol sa kitchen namin. Yung matandang kumakatok, maaaring siya daw yung namatay na may-ari ng hotel. Sa kwento ni chef, binaril daw doon mismo sa backdoor ng kitchen namin at paulit-ulit daw siyang pinagbabaril hanggang sa matiyak na patay yung dating may-ari. Hindi na daw lingid sa kaalaman ng lahat ng mga nagjo-duty sa kitchen na tuwing sumasapit ang November 1, partikular ang madaling araw, ay meron talagang kumakatok. Pero nagulat na lamang ako kung bakit wala pang madaling araw nagparamdam na siya ng pagkatok. Sabi naman ni chef, maaaring wini-welcome lamang daw niya ako sa lugar nila. Hanggang sa nabanggit ko na rin kay chef yung paa ng bata. Ayon naman sa kanya, aware naman daw lahat ng staff ni chef na meron talagang batang umiikot at parang naglalaro lamang sa kitchen. Pero ang idinetalye lamang po niya sa akin, maaaring ito daw ay anak ng customer. Nalaglag daw yun doon sa parang elevator na mga pagkain at for sure alam na po yun ng mga nagtatrabaho sa hotel. Yung elevator kasi na iyon ay ginagamit para mabilis na mapadala sa itaas ng building yung mga pagkaing ino-order nila. Aksidente daw na nakapasok yung bata sa room na iyon tapos nalaglag siya doon sa maliit na elevator. At dun nga po siya agarang namatay sapagkat nauna daw ang ulo ng kawawang bata. Tanong ko naman kay chef, bakit walang nakakaisip na ipabendisyon ng hotel lalong-lalo na ang kitchen area? Nagawa naman na daw yon, sabi ni chef, kaso hindi daw talaga nawawala yung mga nagpaparamdam doon lalo kapag sumasapit ang 1 ng Nobyembre. Doon lamang daw sila nagpaparamdam at nagpapakita lalo kapag sumasapit ang 5 na madaling araw. Natatakot po talaga ako kapag iniisip ko hanggang ngayon na itinatype ko po ito at isasubmit sa inyo. Doon ko po tuloy na pag-isipan. Bukas ba yung third eye ko? Lalo at nakita ko talaga
yung paa ng bata na nasa kitchen noong mga sandaling iyon. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. You're tuned into Sindak Short Stories Radio.